Ang mga taong may likas na katapangan sa kanilang puso at makatarungang pag-iisip ang madalas na iniligtas at ginagabayan ng Diyos sa anumang panganiba. Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga taga-subaybaya. Ako po si Lino, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan ng kaibigan kong si Ruben at kung paano niya nilabanan sa Baryong Piladyo ang mga aswang sa pamamagitan ng mga kalamansi, gayon din ang Infinito Birhen. Taong 1994, nakatapos sa sekundarya si Ruben, subalit hindi na siya nakapag-aral sa kolehiyo at pinili na lamang niya ang makapagtrabaho. Naging magkasintahan sila ni Natalia at nagtungo ito sa malayong lugar upang makapagpatuloy ng pag-aaral. Nakitira siya sa kanyang mga kamag-anak. Nagpapadala na lamang siya ng liham kay Ruben at nagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Mahirap man ang pinagdaanan ng kanilang relasyon ay hindi sila sumuko, bagkus ay lalo pa nilang pinagtibay ang kanilang pagmamahalan. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan ni Ruben at nagpatuloy naman sa panggagamot ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay nagtrabaho sa isang palaisdaan si Ruben. Nakita ng may-ari ang dedikasyon sa kanyang trabaho at napatunayan niyang masipag itong empleyado, kaya ginawa niyang kanang kamay si Ruben. Bukod pa doon ay namamahala din ito sa malawak na sakahang kanyang amo. Tinulungan ni Ruben ang kanyang ama na makapasok sa trabaho sa bukid kasama ang iba pang mga trabahador. Nakasundo at naging kaibigan ni Ginoong Ronaldo ang mga magsasaka tulad na lamang ni Mang Dionisio. Naging malapit sila sa isa't isa at kung minsan pa nga ay naiimbitahan ni Mang Dionisio si Ginoong Ronaldo pati si Ruben sa pakikipag-inuman nito sa kanilang bahay. Magiliw naman silang pinagsisilbihan ng asawa ni Mang Dionisio na si Aling Myla at mga anak na sina Julian at Nora. Dumako ang isang gabi. Bumisita si Ruben sa kanyang ama sa bukid matapos ang trabaho nila sa palaisdaan. Nagsipaggayak na ang mga magsasaka para makauwi sa kanilang mga tahanan at magtungo na rin ang kanilang boss sa bahay nito na may masabat silang kakaiba sa kalangitan. Kinalabit niya ang kanyang ama at tinuro ang direksyon ng naturang lumilipad na isang nilalang sa kalangitan. Itinuro ni Ruben ang naturang nilalang at sinabi niya sa kanyang ama na isa iyong baroka. Sumang-ayon ang kanyang ama at sinabing kinakailangan nilang maghanda bago padagitin ng baroka ang isa sa mga kasamahan nilang magsasaka. Tinipon at kinausap ni Ginoong Ronaldo ang mga kasamahang magsasaka ukol sa paghahanda para sa baroka. Inilabas nila ang kanilang mga tabak. Sinabihan nila si Ginoong Ronaldo na magdala ng asin o suka bilang proteksyon dito. Subalit walang asin at suka ang mga magsasaka. Imbis ay kalamansi at alak na nasa bote. Nakailan lang ay ininom ng mga magsasaka bago sila mag-umpisang maggayak ng mga dala pa uwi. Meron ding kalamansi sa bulsa si Dionisio na natira mula sa pabaong pansit ng kanyang asawa. Lumipad ang kalahating katawan ng baroka patungo sa direksyon ng mga magsasaka at naghiwa-hiwalay sila ng landas. Ang iba ay sumugod at ang iba naman ay nagtakbuhan upang makailag sa matutulis nitong mga kuko. May isang magsasaka ang nasugatan ng baroka sa may braso pero nadaplisan naman siya sa mukha. Kamuntik pa nga may madagit na isang magsasaka nang biglang umatake si Ginoong Ronaldo at ipinakita niya ang medalyong Infinito na Birhen. Naglabas ito ng nakakasilaw na aura na ikinabahala ng baroka. Binalak nitong lumipad pa itaas subalit mabilis na kumilos si Mang Dionisio. Inutusan niya ang isang kasamahang magsasaka at isinaboy ang laman ng alak at kasabay nun ay lumapit siya kay Ruben at ibinigay ang kalamansi. Sinabihan niya ito na patakan ng katas ng kalamansi ang baroka habang nasa mababa itong direksyon kung saan abot kamay nila itong nakikita upang masunog ang balat nito. Ipiniga niya ang kalamansi at hustong tumalsik ang katas nito sa mga mata ng baroka. Umusok ang mata ng baroka
Umangil ng pagkalakas-lakas ito at pinatamaan pa ito ng mga saksak at hiwa ni Ginoong Ronaldo bago tinagpas ang ulo at inabot ang pakpak upang bali-baliin. Namatay ang Baroka at nakahinga ng maluwag ang mga magsasaka. Sinamahan ng dalawang magsasaka ang kasamahan nilang mayroong sugat na tamubuhat sa aswang. Nagpaalam sila sa iba pa nilang mga kapwa magsasaka kasama si Ginoong Ronaldo bago umalis sa bukid. Pinagtulong-tulungan naman ni Ginoong Ronaldo, Ruben, Mang Dionisio at pati ng 6 pang magsasaka na masunog sa di kalayuan ang kalahating katawan ng Baroka. Matapos nilang maisagawa ang pagsusunog ay hinanap nila ang kalahating katawan nito upang maidagdag sa mga dapat sunuging katawan ng nilalang. Naglakad-lakad sila at nangislap ang mga mata ni Ruben nang namataan niya sa madamo at masukal na daan ang kalahating katawan ng Baroka. Pinagtulungan nilang mga kalalakihan na masunog na muli ang kalahating katawan bago sila magpasya na umuwi sa kanilang mga tahanan. Nakauwi ng matiwasay ang mag-ama at halos hindi makapaniwala si Ruben na nagawa niyang saktan ang Baroka sa pamamagitan ng katas ng kalamansi. Noon lamang niya nalaman ang bisa nito bilang pangontra sa kapangyarihan ng aswang. Sa kasunod na araw ay nabalitaan ng may-ari ang mga naganap sa bukid. Kaya naman kinausap niyang mabuti ang mga magsasaka at mahigpit na binilinan na wag nang magpapagabi sa bukid upang maiwasan ang anumang panganib. Hindi pa rin pumasok ang isa pang magsasaka na nakalmot ng Baroka. Batay sa kwento ng kanyang mga kasamahan ay tinarangkaso ito at masama ang pakiramdam. Nahabag si Ginoong Ronaldo sa kalagayan ng kanyang kapwa magsasaka, kung kaya't sa kinahapunan ay nagtungo siya sa bahay ng kasamahan niyang magsasaka na si Hector. Natagpuan niya itong nakaratay sa higaan, namumutla at tila naglalaway. Kinausap ni Ginoong Ronaldo ang asawa ni Hector na si Ginang Mildred. Ayon dito, ipinagamot niya sa magaling na albularyo pero hindi pa rin humuhupa ang kanyang lagnat. Nagkukumbulsyon din siya at nagkakaroon ng hallucination na para bang may boses na kumakausap sa kanya. Hindi niya maunawaan kung mayroong masamang espiritong bumubulong sa kanyang asawa. Medyo natatakot na rin siya sa mga posibleng mangyari dito. Naisip ni Ginoong Ronaldo na posibleng nahawaan si Hector ng Baroka. Bukod sa pagiging aswang, ay mangkukulam din ang Baroka at posibleng ang kalmot ang naging sinyales upang maipasa niya ang pagkaaswang dito. Sinimula ni Ginoong Ronaldo ang kanyang panggagamot. May kaalaman din naman siya sa panggagamot ng mga taong nahawaan ng Baroka. Inilabas niya ang mga kasangkapang gamit sa ritual. Umusal din siya ng mga orasyon upang mas lalong maging epektibo ang pagsasagawa niya ng panggagamot. Matapos ang kanyang ginawang ritual ay nakita niyang unti-unting bumabalik sa dating kulay si Hector. Hindi na rin ito naglalaway at pinagpapawisan na din ang kanyang buong katawan. Napuno ng pag-aalala at kasiyahan ang puso ni Ginang Mildred. Nagpasalamat siya kay Ginoong Ronaldo at hinandugan ito ng pera bilang pasasalamat sa kanyang panggagamot. Ngunit hindi ito tinanggap ni Ginoong Ronaldo. Bagkus ay nagpaalam na siya, kaso ay pinigilan siya ni Ginang Mildred at pinakiusapang maghintay ng ilang saglit at magluluto siya para naman na may mapanghapunan sila bago makabawi siya sa tulong na naibigay ni Ginoong Ronaldo sa kanyang asawa. Pinagbigyan siya ni Ginoong Ronaldo. At nang maluto ang sinabawang gulay ay pinakain na muna siya ni Aling Mildred bago ito nagpaalam sa kanya. Pagka-uwi ni Ginoong Ronaldo sa kanilang bahay ay kinuwento niya kay Ruben ang nangyari. Medyo nagimbal pa si Ruben nang malaman na kamuntik ng maging aswang si Hector pero meron pa siyang ibang pinangangambahan. Napansin ni Ginoong Ronaldo na medyo hindi mapalagay si Ruben kaya tinanong niya ito kung anong bumabagabag dito. Tumugon si Ruben at sinabing dumating ang kaibigan ng amo nila sa palaisdaan. Araw-araw siyang bumibisita doon at napapansin niya na kakaiba ang kanyang mga kinikilos, lalo na sa mga pakikisalamuhan nito sa iba nilang kasamahang trabahador. Iba ang aura nito
at minsan pa siyang natitigan ni Ruben ay bumaliktad ang refleksyon nito sa mga mata nito. Naisipan niya na isa itong aswang at malamang ay hindi iyon alam ng amo nila, kaya nag-isip siya ng ibang paraan upang maprotektahan ang kanilang amo, pati na rin ang iba nilang mga trabahador. Nangusap si Ginoong Ronaldo at nag-alok ng tulong. Tumanggi si Ruben at sinabing kaya niya nang masolusyonan iyon. Tumalima si Ginoong Ronaldo. Alam niyang nasa tamang edad na si Ruben at bihasa na rin ito sa pakikipaglaban. Kaya naman malaki ang tiwala niya na mapagtatagumpayan ng kanyang anak ang panibagong pakikibaka sa aswang. Kinaumagahan, binasa ni Ruben ang natanggap niyang sulat buhat kay Natalia. Ayon sa dalaga, ay uuwi siya at magbabakasyon sa baryo at nasasabik na siyang makitang muli ni Ruben. Tuwang-tuwa si Ruben sapagkat masisilayan niyang muli ang kanyang pinakamamahal na babae. Matagal din niyang inasam-asam na makasama ang nobya. Naging tapat siya at hindi nagpadala sa anumang tukso, kahit na nalulumbay siya at ito ay namimiss niya. Mukhang magiging kapanapanabik ang kanilang pagkikita at kahit hindi siya ang tipo ng lalaki na madalas kiligin, ay nakaramdam siya ng kakaibang kilig habang inaalala ang mga matatamis na mga salitang nabasa niya sa liham. Matapos niyang mabasa ang sulat, ay maayos niya itong tiniklop bago nilagay sa bulsa. Husto namang lumapit sa kanya si Ginoong Ilyas na kaibigan ng kanyang amo. Biniro-biro pa siya ng kanyang amo. Hinuli siya nito na medyo namumula ang mga pisngi sa sobrang kilig sa pagbasa ng liham ng kanyang kasintahan. Bahagyang napangiti si Ruben. Halatang kinikilig nga siya sa mga nababasa niya sa liham ni Natalia. Nabanggit niya dito na padating ang kanyang nobya at magbabakasyon ng ilang linggo. Nagkataon na sem break nito sa kanyang pinapasukang universidad, kaya magandang pagkakataon yun para makapamasyal sila sa palaisdaan. Biglang may kung anong nangislap sa mga mata ni Ginoong Ilyas at tila umaliwalas ang mukha nito. Naisip niyang mukhang magandang ideya ang mga sinabi ni Ruben. Kung isasama niya ang nobya sa palaisdaan ay siguradong mag-e-enjoy itong makapamasyal at maipakilala sa mga kaibigan ni Ruben upang makilatis itong mabuti. Nakakatiyak pa si Ginoong Ilyas na maganda at kaakit-akit ang nobya ni Ruben. Sa puntong iyon ay sumang-ayon si Ruben. Totoong maganda si Natalia, hindi lamang sa pisikal na kaanyuan, pati na rin ang pag-uugali nito, kaya nga nahulog ang loob niya rito. Lahat na daw ng tipo niya sa babae ay nakay Natalia na. Kaya walang dahilan para maghanap pa siya ng iba. Magsasalita pa sana si Ruben nang biglang dumating ang kanyang amo na si Ginoong Lambert at mukhang narinig pa nito ang kanilang pinag-uusapan. Sumang-ayon siya sa ideya na ipakilala sa kanila ang nobya nito upang malaman nila kung paano nito nabihag ang puso ni Ruben at kung gaano nga ito kaganda. Nagkatawanan silang tatlo at sumang-ayon na lamang si Ruben sa mga sinabi ng kanyang amo. Likas naman kasing palabiro ang amo niya, kaya marami itong kaibigan. Lumipas ang ilang araw ay dumating na si Natalia. Abot langit ang ngiti at kasiyahan sa puso ni Ruben. Nagkita sila ni Ruben at ganoon na lamang ang paghanga nito sa kasintahan. Lalong gumanda at tumangkad si Natalia. Kita ni Ruben na mas lalo pang nadagdagan ang kaalaman nito sa mga makabagong kagamitan at mga bagay-bagay sapagkat nasa malayo itong lugar na nag-aaral sa kolehiyo. Hindi naman kinakitaan ng pagkainggit at pagmamaliit sa sarili itong si Ruben. Ipinagmamalaki pa niya ang nakita niya kay Natalia. Subalit sumagi sa isip ni Ruben si Ginoong Ilyas, kaya naman nagdahilan siya kay Natalia. Nakiusap siya sa kung pwede ay sa ibang araw na lang niya isasama ang nobya sa palaisdaan at medyo abala sila sa trabaho. Gusto sana niyang ipasyal ito sa palaisdaan, kaya lang ay balak niya na sanang ibang araw para naman mahaba-haba ang oras nila na ilalaan para dito. Masayang masaya si Natalia matapos iyong marinig, kaso ay lumipas ang ilang araw
ay hindi naman siya magawang isama ni Ruben sa palaisdaan sa pangamba kay Ginoong Ilyas. Subalit naging komplikado ang lahat noong bigla na lamang sumulpot si Natalia sa palaisdaan noong sumunod na araw at hindi siya nagpaalam kay Ruben na bigla ang bibisitahin ito sa palaisdaan. May dala pa siyang basket na may lamang pananghalian ni Ruben. Nagulat si Ruben at tinanong ang kasintahan kung paano ito nakarating sa palaisdaan ng mag-isa at bakit hindi man lang nagsabi na darating para masundo niya sa may labasan. Napasimangot pa si Natalia. Tumugon siya at sinabing naiinip sa mga pangako ni Ruben na isasama at ipapasyal sa palaisdaan. Kaya kinulit niya si Ginoong Ronaldo at sinabi nito kung saan sila nagtatrabaho. Dinalhan niya ng makakain si Ruben para naman hindi ito mamroblema sa pagkain sa pagsapit ng tanghali. Sa puntong iyon ay medyo nakonsensya si Ruben. Inalala pa talaga siya ni Natalia at nagawa pang ipagluto ng makakain. Humingi siya ng pasensya dahil sa abala talaga siya sa trabaho kaya hindi niya magawang isama ito sa palaisdaan. Pero salamat na rin sa pagdadala nito ng pagkain sa kanya. Binola-bola pa niya at paulit-ulit na sinasabing mahal kita. Napangiti naman si Natalia at pinalo sa braso si Ruben bilang kanyang paglalambing. Hindi nagtagal ay nakita silang dalawa ng ibang trabahador at lumakas ang kanilang mga kantsawan kaya walang nagawa si Ruben kung hindi ipakilala ang kanyang nobya. Maya-maya ay dumating si Ginoong Ilyas kasama si Ginoong Lambert. Bumati si Natalia sa kanilang dalawa at sinabi ang kanyang pakay sa pagbisita sa palaisdaan. Ngumiti sa kanya si Ginoong Lambert bago tumugon din ng pagbati at saka ibinaling ang tingin kay Ruben saka siya nagwika. Pinuri niya si Ruben at sinabing napakaswerte nito sa kanyang nobya. Bukod sa maladyosa nitong muka ay malalahanin pa ito kaya wag na daw niyang pakakawalan at baka mabingwit pa daw ng iba. Napangiti sina Ruben at Natalia. Inilahad ni Natalia ang kanyang mga kamay at nagpakilala kay Ginoong Lambert, partikular kay Ginoong Ilyas. Nasurpresa pa si Ruben nang makitang hinalikan ni Ginoong Ilyas ang mga kamay ni Natalia. Malalagkit pa ang mga tingin nito sa kanyang nobya at tila nangungusap ang mga mata. Hindi daw niya sukat akalaing kaakit-akit ang kasintahan ni Ruben. Kung wala siyang nobyo, ay malamang niligawan niya na ito. May pagkababaero at mabola sa babae si Ginoong Ilyas, kaya marami siyang nalulokong mga babae. Mahilig siya sa mga mistisa at matatangkad na babae. Tumingin mabuti si Ginoong Ilyas sa mga mata ni Natalia at bahagyang napangiti. Hindi niya na inisip na nakatingin sa kanya si Ruben at inobserbahan ang mga kinikilos niya. Samantalang si Natalia naman ay tila napapatulala at hindi kaagad nakapagsalita. Sa totoo lang ay malakas ang karisma at atraksyon ni Ginoong Ilyas sa mga babae. May taglay din itong matipunong pangangatawan at makinis ang kutis. Malaki ang agwat nito sa kaibigan niyang si Ginoong Lambert pagdating sa edad. Kahit sa sino mang babae ay siguradong hindi maiiwasang mapahanga sa kanyang pisikal na kaanyuan. Masama ang kutob ni Ruben kaya naman nagsalita siya at mabilis na inialis ang kamay ni Natalia sa kamay ni Ginoong Ilyas. Gusto niyang maiiwas ang nobya sa pangaakit nito. Umubo si Ruben at mahinahong nagsalita. Nagpaalam siya sa dalawang magkaibigan at nabanggit na balak na muna niyang ipasyal sa palaisdaan itong si Natalia para naman malibang ito at maging pamilyar sa kanya ang lugar na iyon. Pagkatapos ay pagsasaluhan nila ang inanda nitong pagkain para sa kanya. Humingi siya ng permiso na mauuna na munang umalis sa kanilang harapan. Pasimple siyang napasulyap kay Ginoong Ilyas. Kita niya ang kaunting pagkadismaya sa mga mata ni Ginoong Ilyas, pero agad naman itong nakabawi. Hinayaan naman sila ni Ginoong Lambert. Hinawakang mabuti ni Ruben ang mga kamay ni Natalia at nagpaalam siya sa kanyang amo bago sila nagtungo sa iba pang sulok ng palaisdaan. Humanap ng pwesto na walang trabahador si Ruben at doon sila nag-usap ni Natalia. Namangha si Natalia sa ganda ng kalinisan ng lugar. Maya-maya ay nagsalita si Ruben.
Binalaan niya si Natalia na mag-iingat at kung maaari ay iwasan si Ginoong Ilyas sapagkat isa itong aswang at masama ang kutob niya rito. Pakiramdam niya ay may lihim itong pagnanasa kay Natalia at may balak. Namilog ang mga mata ni Natalia. Tinanong niya si Ruben kung papaano nito nasabi ang bagay na yon. Pinapaalalahanan pa niya na huwag magbibintang na walang sapat na ebidensya. Baka naman daw nagsiselos lamang siya at hinalikan nito ang kamay niya. Hinawakan muli ni Ruben ang mga kamay ni Natalia. Hindi daw iyon ang tungkol sa pagsiselos, pero hindi siya pwedeng magkamali sa kutob niya. Nakita niyang bumaliktad ang refleksyon nito sa mga mata niya. Gusto na nga niyang patakan ito ng katas ng kalamansi kaso wala pa naman siyang nakitang ginagawa nitong karahasan sa mga tao, kaya inoobserbahan pa rin niya ang mga galaw nito. Nangilabot si Natalia at minabuti niyang tumalima sa mga pinag-utos sa kanya ni Ruben. Noong sumapit ang oras ng tanghalian ay sumalo na sina Natalia at Ruben sa ibang mga trabahador at ibinahagi sa kanila ang dalang pagkain na niluto ng nobya. Ganoon na lang ang pasasalamat ni Natalia sa kanyang nobyo dahil lubos niyang ikinatuwang simpleng pamamasyal at pakikisilamuha sa mga katrabaho ni Ruben. Dumaan pa ang mga araw at napapansin ni Ruben na panay ang tanong ni Ginoong Ilyas sa kanyang nobya. Hinala ni Ruben ay interesado ito kay Natalia, kaya naman dumiretso siya sa bahay ng kanyang nobya sa tuwing natatapos ang trabaho nito sa palaisdaan. Sinisigurado niya na walang masamang nangyayari dito. At kung bumibisita man ito sa palaisdaan, ay binibilinan niya itong magpaalam sa kanya upang masundo niya kaagad at hindi ito masumpungan ni Ginoong Ilyas. Ayaw niyang magkrus ang landas ng dalawa. Kaya lang ay sumapit ang isang araw at wala siyang pasok sa palaisdaan. Bumisita siya sa bahay ni Natalia at gulat na gulat ang mga magulang nito. Pagkakita sa kanya, kinausap ni Ruben ng ama ni Natalia at tinanong kung nasaan ang kanyang nobya. Nagtaka si Ginoong Dino sa presensya ni Ruben na para bang hindi niya inaasahan ang pagpunta nito sa kanilang bahay. Kinamusta nito ang kalagayan niya at tinanong kung nagkita ba sila ni Natalia. Ipinaliwanag niya na maagang pumunta sa kanilang bahay si Ginoong Ilyas at nabanggit nito kay Natalia na naaksidente si Ruben sa may palaisdaan at kinakailangan nitong sumama kay Ginoong Ilyas. Ayaw pa sanang maniwala ng anak niya pero sa huli ay sumama na ito kay Ginoong Ilyas dahil sa labis na pag-aalala kay Ruben. Nagulat si Ruben at nag-alala siya para sa kaligtasan ni Natalia. Pinabulaanan niyang naaksidente siya. Sa katunayan ay wala silang pasok noong araw na yon. Biglang nag-alala si Ginoong Dino at nag-isip siya kung saan lupalop dinala ni Ginoong Ilyas si Natalia. Gusto niya itong hanapin subalit pinigilan siya ni Ruben. Siya na mismo ang nag-usa na maghahanap sa kanyang nobya. Nakatitiyak siyang may masamang plano si Ginoong Ilyas kay Natalia. Kaya kailangan niyang magmadali bago pa may mangyaring masama dito. Pumayag naman si Ginoong Dino at mabilis na nagpaalam sa kanya si Ruben. Naisip ni Ruben na posibleng hindi sa palaisdaan dinala ni Ginoong Ilyas si Natalia at ang masaklap pa ay baka pagsamantalahan niya ito bago papatayin na. Papauwi sa bahay si Ruben upang maghanda ng mga sandata nang biglang sumakit ang kanyang ulo at biglang may sumaging pangyayari sa kanyang isipan. Nakita niya sa kanyang pangitain na tumakas si Natalia sa mga bisig ni Ginoong Ilyas at mukhang tumatakbo ito sa isang malayong kagubatan. Pamilyar sa kanya ang gubat, kaya naman kaagad niyang nalaman kung saan matatagpuan ang kasintahan. Dali-daling nagtungo sa loob ng bahay at kumuha siya ng itak at kumuha ng ilang piraso ng kalamansi na inilagay sa kanyang bulsa. Umusal pa siya ng mga orasyon na itinuro sa kanya ng ama bilang proteksyon sa masasamang elemento bago siya lumabas ng bahay at tinahak niya ang daan patungo sa kagubatan. Inabot na siya ng takip silim bago nakarating sa gubat. Noong inabutan siya ng gutom ay kumuha siya ng kamuting kahoy at iba pang mga prutas na matatagpuan sa lugar na yon. Nang matugunan ang kanyang gutom
ay nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa makarinig siya ng mga panaghoy sa di kalayuan. Naalarma siya at inisip na baka si Natalia ang babaeng sumisigaw. Tumakbo siya at hinahanap ang pinagmumula ng tinig. Walang ano-ano ay may lumitaw na babaeng nanlilimahid sa pawis at yun ay si Natalia, at hindi inaasahang mapayakap at bumagsak sila sa damuhan. Tinanong niya ang kanyang nobya kung anong nangyari dito. Labis ang kanyang pag-aalala para dito. Bumangon silang dalawa at napayakap si Natalia sa kanyang nobyo. Ipinagtapat niya na hinahabol siya ni Ginoong Ilyas at tama ang kanyang hinala na isa nga itong aswang. Gusto pala siya nitong gahasain at noong pilit siyang nagpupumiglas at nanlalaban ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Tinubuan siya ng mabalahibong katawan, nanlilimahid na parang napupuno ng lana ang balat, mahaba ang tila at nanlilisik ang mga mapupulang mga mata. Mabalasik din ang amoy. Maya-maya ay may lumitaw na isang bulto sa kanilang harapan. Nasorpresa si Ruben na makita si Ginoong Ilyas na namumula ang mga mata. Mabangis ang muka, makapal ang mga buhok. Mabalahibo at mabaho ang amoy. Iyon pala ang tunay niyang anyo bilang aswang. Pinagtago niya si Natalia sa isang malaking punong kahoy at inilabas niya ang kanyang itak, pati na rin ang mga kalamansi. Pinagtaasan niya ng boses ang nilalang. Sinabihan niya ito na walang hiya, na matapos niyang pakisamahan ito ng maayos ay binalak pa nitong pagsamantalahan at pagnasaan ang kanyang nobya. Hindi na ito naawa kahit pa kaibigan siya ng kanilang amo. Nanggigil sa galit at pagsusumamo si Ruben. Hindi niya akalaing aabot sa ganoong sitwasyon ang lahat. Mabuti na lang at hindi nagtagumpay na mapagsamantalahan si Natalia ng aswang. Sa pagkakataong iyon ay biglang umihip ang malakas na hangin sa isang iglap, ay naglahong parang bula ang nilalang. Gumamit siya ng tagabulag at sumabay siya sa bilis ng bagwis ng hangin. Pinatalas ni Ruben ang kanyang mga mata at umilag siya sa mga pag-atake. Walang ano-ano ay hinawakan niyang mabuting itak at pinigaan niya ng kalamansi. Nagpakita ang aswang na nakasakal sa leeg ni Ruben. Inwinasiwas ni Ruben ang itak at nahiwa sa kamay ang aswang at halos mapaso ito sa sobrang init na dala ng itak ni Ruben. At bahagya siyang napatras nang umusok ang kanyang mga palad. Umangil ang aswang at inunahan siya ni Ruben na makaatake gamit ang itak. Natalsik pa sa mukha nito ang katas ng kalamansi kaya lalong umatungal ang nilalang. Pinagsasaksak niya sa dibdib ang aswang hanggang sa ito ay sumuka ng dugo. Unti-unting bumagsak sa lupa at malagutan ng hininga. Mabilis itong nakapagpalit ng anyo, bumalik sa dati bilang si Ginoong Ilyas. Hindi na pinakialaman ni Ruben ang bangkay nito at hinanap niya ang lugar na pinagkublihan ni Natalia. Nang matagpuan niya ito ay magkahawak kamay silang naglakad at umalis sa kagubatan. Gabi na rin nang maihatid ni Ruben si Natalia sa kanilang bahay. Nagpasalamat ang mga magulang ng dalaga kay Ruben at masaya silang nakabalik ng ligtas ng kanilang anak. Pinayuhan na muna ni Ruben na magpahinga si Natalia bago siya umalis. Nung makapagpaalam siya sa kanyang nobyo, ay hinalikan na muna siya nito sa pisngi bago nagpasalamat. Umuwi ng bahay si Ruben na magaan ang pakiramdam. Isinalaysay niya sa kanyang ama ang nangyari at napagtanto niyang hindi siya dapat makampante na magtiwala sa ibang tao sa palaisdaan, pati na sa ibang lugar sa kanilang baryo, sapagkat hindi lahat ng mga nakikilala niya ay mabubuti at malinis ang intensyon sa pakikipagkaibigan. Kinabukasan ipinaalam niya kay Ginoong Lambert ang totoong nangyari kay Ginoong Ilyas. Nalungkot man ito sa pagkamatay ng kaibigan ay nanaig pa rin sa kanya ang pagiging makatao. Wala pala siyang kaalam-alam na isa itong aswang, pero nagpapasalamat na din siya na napatay ni Ruben si Ginoong Ilyas, sapagkat kung nabuhay pa ito ay posibleng magkalat pa ng lagim sa kanilang baryo at marami pa itong mapapatay na ibang tao.
Lumipas ang ilang linggo at umalis na din si Natalia. Nagpatuloy ang kanilang komunikasyon sa pamamagitan ng telegrama. Tiniis ni Ruben ang ilang taon na hanggang sa makatapos sa pag-aaral si Natalia. Malaki na rin ang naipon niya sa pagtatrabaho sa palaisdaan at napaayos na din niya ang kanilang bahay. Samantala, natupad naman ang pangarap ni Natalia na maging doktora. Nakapagtrabaho siya sa ospital at noong medyo umunlad na sa baryo at nakapagpatayo ng hospital, ay napagpasya ni Natalia na maglingkod at magtrabaho sa kanyang mga kanayon. Humingi ng payo si Ruben sa kanyang ama, pati kay Tia Pilar, ukol sa plano niyang pagpapakasal kay Natalia. Binigyan naman siya ng basbas ng kanyang pamilya, kaya nagtungo siya sa bahay ni Natalia at hiningi ang kamay nito sa kanyang mga magulang. Natuwa si Natalia sapagkat pumayag ang kanyang mga magulang. Alam nila kung gaano kamahal ni Ruben ang kanilang anak. Nagsusumikap ito para mapaunlad ang sarili at matulungan ang pamilya nito. Pinagplanuhang mabuti ng dalawa ang pagpapakasal. At noong sumapit ang espesyal na araw, ay kinuha ni Ruben sina Alan at Elmer bilang mga abay sa kanyang kasal. Masayang masaya ang magbabarkada para sa kapalaran ni Natalia at Ruben. Sa hinahaba-haba man ng prosesyon ay sa kasal din ang kinahantungan ng kanilang relasyon. Iyon ang isa sa masasayang sandali ni Ruben. Pero noong dumako siya sa pag-aasawa ay hindi kaagad naging madali ang lahat. Marami pa rin panganib at pagsubok ang kinaharap nila ni Natalia, lalo pa noong bumukod sila ng bahay, pero malapit lamang din sa lokasyon ng bahay ni Tia Pilar. Meron silang naging kapitbahay na nagngangalang Aling Trining at may katandaan na rin ito pero hindi mababakas ang anumang kahinaan sa kanya. Parati siyang nakikipagkwentuhan kay Natalia at minsan siyang nahuli ni Ruben na namimilog ang mga mata at tila natatakam sa nakaumbok na tiyan ni Natalia. Buntis na noon si Natalia. Kaya naman pinagbawalan niyang makipag-usap si Natalia sa matanda sapagkat malakas ang hinala niya na isa itong aswang at hindi nga siya nagkamali. Isang gabi may kumalampag sa kanilang bubungan. Bahay kubo pa ang kanilang bahay at yari sa sawali, kaya naman dinig na dinig ang mga bagay na bumabagsak sa kanilang bubunga. Nakaramdam ng panganib si Ruben at naamoy niya ang kakaibang balansang amoy. Kasabay pa nun ay uminit ang medalyon ng Infinito Birhen. Indikasyon na may masamang elemento sa paligid. Pinayuhan niya si Natalia na manatili lamang sa kama at manalangin habang inaalam niya sa labas kung anong nagaganap. Tumalima ito at lumabas ng bahay si Ruben. Tumingala siya sa gawing bubong at nakita niya ang isang tiktik na nakatuwad doon. Binulyopan niya ito at nagulantang ang nilalang. Umangil pa ito bago tumalon sa kalupaan. Nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Tila mga paraan ng pagtitig nito ay gusto siyang balatan ng buhay. Walang ano-ano, umatake ito sa kanya gamit ang mahabang dila at matulis na mga kuko. Gumamit ng tagabulag at tagaliwas si Ruben at binanatan niya ng mga pag-atake ang aswang. Kasimbilis ng kidlat gumalaw siya sa paghampas at pagsaksak niya sa iba't ibang bahagi ng katawan ng aswang. Pinalibutan pa niya ito upang hindi ito makadepensa. Ilang minuto rin niya itong pinahirapan bago tuluyang mapatay. Nangisay ang tiktik bago nagpahantusay sa lupa. Nakilala ni Ruben ang tiktik bilang si Aling Trining. Naging pamilyar ang hugis ng mukha nito, pati ang mga mata, nung unti-unting bumabalik ang anyo nito bilang tao. Binuhat niya ang bangkay at dinala sa kasukalan kung saan walang masyadong kabahayan at doon niya sinunog ang bangkay nito. Hinintay na muna niyang maging abo ang katawan nito bago siya bumalik sa kanilang bahay. Tumabi siya sa pagtulog kay Natalia at mahimbing silang nakatulog sa magdamaga. Simula noon wala nang aswang ang gumagambala sa kanila. Hanggang sa may panganak, ang anak nilang pinangalanang si Nathaniel na alinsunod sa pangalan nilang mag-asawa. Napuspos pa sila ng biyaya sa mga nagdaang mga taon. Masayang masaya naman si Tia Pilar at Ginoong Lambert
nang masilayan ng anak ni Ruben at Natalia. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Nabuntis sa ikalawang anak si Natalia at merong aswang na gumagala sa baryo na bumibiktima ng mga buntis. Isang gabi, napasulyap si Ruben sa may dingding at nakakita siya ng maliit na siwang kung saan natagpuan niya ang isang malaking nakamulagang nanlilisik na mga mata. Bahagya itong lumapit sa siwang, subalit biglang nawala ang nakasilip na mata at mukhang lumipat sa ibang pwesto. May narinig siyang mga yabag na mga paa at nagmamadaling naglakad. Lumabas siya ng silid at narinig niya ang mga pagyabag ng paa patungo sa kanilang silida. Nagtungo siya sa kusina at kinuha ang itak pati ilang piraso ng mga kalamansi dahil nakatitiyak siya na aswang ang sumisilip sa siwang ng dingding. Kailangan niya itong mapatay bago siya maunahan nito. Lumakad siya papunta sa kanilang silida. Narinig mula sa loob ang mga ungol at mukhang nagising si Natalia. Nahiya siya dahil naistorbo pa niya sa pagtulog ang asawa. Subalit kinakailangang mabigyan ng babala dahil doon. Nandoon mismo huminto ang yabag na kanyang naririnig. Bumukas ang pinto at inabutan niyang nagkukusot ng mata ang asawa. Pahikab-hikab at namumungay ang mga mata sa antok. Tinanong niya kung bakit gising pa si Ruben at kung anong kailangan nito. Sumagot si Ruben at sinabi na may nakita siyang mata ng aswang na nakasilip sa siwang ng gilid. Napatingin si Ruben sa gawing sahig na kawayan at napansin niya na may bultong nakayukod doon. Dali-dali niyang hiniwa ang kalamansi at ipiniga ang kata sa sahig na kawayan at dumiretsyong tumulo pa ibaba sa silong kung nasaan. Biglang umangil ang figura. Parang nasaktan ito kaya nagmamadaling kumaripas ng takbo palayo sa silong. Lumabas si Ruben ng kwarto at pumunta sa sala. Binuksan niya ang tarangkahan ng pinto. Bumungad sa kanya ang kabilugan ng buwan at mabilis itong yumukod at sinilip ang gawing silong. Subalit kahit saang bahagi ng silong ay wala na siyang natagpo ang aswang. Mukhang mabilis itong nakatakas pero sigurado si Ruben na may sugat ito sa bahagi ng katawan nito dahil natalsikan ng katas ng kalamansi ang nilalang. Simula noon, hindi na bumalik ang aswang. Natakot na marahil ito na matuluyan sa kasunod na pangambala sa bahay ni Ruben. Maayos na naipanganak ang ikalawang supling nila Ruben at Natalia at kahit papaano ay umunlad din naman ang kanilang simpleng buhay. Sa ngayon ay may sarili na ring pamilya ang mga anak ni Ruben at dala nila ang mga kaalamang natutunan nila sa kanilang mga magulang, partikular na ang benepisyo ng kalamansi. Dito na po natatapos ang kwento at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Ayun, so natapos tayo dito sa kwentong to. Pero bago natin tuluyang tapusin ito, may pupromote po sana akong isang channel. Channel ito ng aking bayaw. Ayan po, makikita ninyo sa screen. Ayan, at yung link po, nandyan po mismo sa pin comment. At wag na rin pong kalimutang mag-subscribe para po maabot niya na yung 1,000 subscribers. Yun lang, maraming salamat at mag-iingat po kayo palagi.